Kapag ako ganyan ka, pero ikaw madaming humahalik sa'yo. Nagtatampong side ko kahit na ang toto'y nagsaselos ako tuwing naaalala ko. Tumingin ito sa akin kaya umiwas ako ng tingin. Are you jealous, babe? Masayang tanong nito sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya dahil ayokong umamin. Ano siya, hello? Babe, tawag niya sa akin. Babe, I love you. Sabi niya sa akin. Ako naman ay parang nabingi sa narinig ko. Kahapon ay I like you, ngayon naman ay I love you na. Dapat ba akong maniwala sa sinasabi niya? Seryoso ba talaga siya? Daryl's POV. Natutuwa ako dahil halatang nagsaselo siya. Hindi pa ako pinapansin. Babe, I love you. Lakas loob na pahayag ko sa kanya. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Umiwas din ito ng tingin sa akin. Babe, I said I love you. Pag-uulit ko sa sinabi ko. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ko. Bakit? Tanong niya sa akin. Bakit ako? Dagdag pa niya na tanong sa akin. Kailangan ba may rason para mahalin kita? Tanong kong pabalik sa kanya. Oo, kailangan yun. Sagot niya sa akin. Dahil mahal kita at walang rason para hindi kita mahalin. Sagot ko sa kanya. Bakit ka ba ganyan? Tanong niya sa akin habang namumula. Alam ko na kinikilig ito. Bakit, babe? Tanong ko sa kanya. Kasi nakakainis ka. Mahina pero may diin na sabi niya. Nakakainis na ba magsabi ng I love you ngayon? Malungkot na saad ko sa kanya. Umusod naman ito nang mas malapit sa akin. Huwag mo namang pakiligin ako kasi lumalakas yung regla ko kapag kinikilig ako. Pabulog na sabi niya. Tumawa akong bigla. Aray, babe! Napasigaw ako dahil bigla niya akong sinampal. Ang ingay mo kasi tapos pinagtatawanan mo pa ako. Sira, ulo ka. Galit na sabi niya. Tumigil naman ako sa pagtawa dahil baka layasin ako nitong bigla. Oh, bakit tumigil ka sa pagtawa? Mataray na tanong niya sa akin. I cleared my throat. Sorry, babe. Akala ko kasi ayaw mo na mag-I love you ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Hindi ito nagsalita kaya nagtaka na naman ako. Babe, tawag ko sa kanya. Pwede bang kumain muna tayo? Malumanay na sabi niya. Okay. Walang ganang sagot ko sa kanya. Iba kasi ang pakiramdam ko kapag ganyan siya. Pakiramdam ko'y bastard ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Nagsimula na kaming kumain. Pinagbalat ko siya ng hipon. Ako na magbabalat. Kumain ka na dyan. Seryosong sabi niya. Paano ko kakain kung ganyan ka? Salitang hindi ko maisatinig. Sabi niya sabay tapat ng hipon sa bibig ko. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dahil mahal ka nun. Sabi niya sa akin. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Sinong sinasabi mo? Ay naku, professor ka ba talaga? Naiinis na tanong niya. Oo, at prof mo pa nga ako. Bakit? Gusto mo bang ibagsak kita? Natutulog ka sa klase ko. Ani ko sa kanya. Ibagsak mo? Kung nga itong slow. Galit na sabi niya sabay irap ng mata niya. Tigil mo nga yung pag-irap-irap mo sa akin. Gusto ko yung makita kapag tapos na ang dalaw mo. Pagbibiro ko sa kanya. Ang bastos mo. Ang manong na to. Kumain na nga tayo. Na-stress akong bigla sa'yo. Saan niya sabay kain ng crab. Hindi ko na naituloy ang tanong ko dahil bigla na lang niya pinasok sa bibig ko ang dalawang hipon. Kumain ka na lang. Nagsasalita ka na naman eh. Nakangising sabi niya kaya tiningnan ko siya ng masama. Nginuya ko naman ang isinubo niya. Ang sarap ng food dito, no? Dapat hindi ka gumagastos. Kahit na mayaman kayo kapag nag-asawa ka, dapat may sarili kang pera. Sabi niya sa akin. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Gusto mo na ba mag-asawa ko? Napatigil ito sa pagmuya at malungkot na tumingin sa akin. Pwede naman kung gusto mo na. Walang ganang sagot niya. Kumain ka pa. Alam ko naman na favorite mo ito. Nakangiting sabi ko. Hindi ako nito pinansin. Babe, pinaglihi ka ba sa adobo? Tanong ko sa kanya. Ha? Kunot noon niyang tanong sa akin. Kasi babe, palagi kang tinutoyo. Sagot ko sa kanya. Tigilan mo ako dahil mas malala ka naman sa akin. Mataray na sabi niya. Favorite ko naman yun, babe. Kaya okay lang. Sagot ko sa kanya. Irap lang ang isinagot niya sa akin.
Sasha's POV. Nakakainis naman ito si Manong. Masyado akong pinapakilig ng mga banat niya. Hindi ako sumasagot kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay bumiyahe na kami pauwi. Pagkarating namin ay mabilis akong pumasok sa kwarto para magpalit ng damit ko. Nang matapos ako magbihis ay lumabas agad ako para puntahan siya. Kumatok ako sa pintuan niya. Ilang sandali lang ay lumabas ito. Halos lumuwa ang mata ko sa magandang tanawin na nakikita ko ngayon. Ang fresh niya kasi. Bago ligo at naamoy ko ang gamit niyang shower gel. Higit sa lahat nakikita ko ang mga pandesal na kay sarap hawakan. Tumulo ata ang laway kong bigla. Babe. Nagulat ako nang halikan na lang niya akong bigla pero smack lang naman. You're not listening to me. Sabi niya sa akin. May sinasabi ka ba? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko narinig ang mga sinabi niya kanina. Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin. Gusto ko lang mag-good night sa'yo. Sagot ko sa kanya. Ang sweet naman ng babe ko. Saad niya sa akin. Sige na, good night na. Paalam ko sa kanya pero mabilis niya akong hinilang papasok sa loob ng kwarto niya. Can you stay here tonight? Tanong niya sa akin. Hindi pwede. Sagot ko sa kanya. Bakit ayaw mo ba akong katabi? May lungkot sa boses niya. Gusto kitang katabi, kaya lang baka madumihan ko ang higaan mo. May dalaw ako, di ba? Nahihiyang sabi ko sa kanya. Yumuko ito tinalikan ako sa labi. Wala akong pakialam, babe. Mas mahalaga sa akin na makatabi kang matulog. Nakangiting sabi niya bago ako binuhat papunta sa king size bed niya. Manong, yung ano mo, tinutusok ako. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Normal na yan, babe, lalo na kapag malapit ka. Natatawang sabi niya sa akin. Hindi ka na ba magdadamit matulog? Makalamigin ka. Tanong ko sa kanya. Nandyan ka naman kapag nilamig ako. Pwede naman natin painitin ng gabi. Nakangising sabi niya. Tumigil ka nga dyan sa kalokohan mo. Ani ko sa kanya. Alam mo babe, pabibingin na talaga ako sa kakasagaw mo sa akin. Reklamo niya. Napanghuso naman ako dahil tama naman siya. Mabilis akong mairita ngayon. Humiga na lang ako. Babe, tawag niya sa akin. Sorry, good night. Sabi ko sa kanya. Nagtalokbong ako ng kumot. Pinipilit niyang tanggalin ang kumot sa mukha ko pero dumapa ako at isinubsob ko ang mukha ko sa foam. Nang tumigil ito'y pinakaramdaman ko siya. Umalis kaya siya? Bakit ang tahimik? Ani ko sa sarili ko. Tinanggal ko at bumangon ako at nagulat ako sa kanya dahil wala na talaga siyang suot na kahit na ano. Oh my gosh! Napasigaw ako sa gulat dahil tayong-tayo ito. Hoy Manong, ugulos dili ka naman pwede? Nakakagulat ka. Diyos ko po. Sabi ko sa kanya pero itong Manong na ito ay chill lang habang nakatingin sa akin sabay ngisi. Ang sarap niya. Ang sarap niyang kaltukan. Babe, pwede mo sigurong patulugin ang friend ko? Nangaasar na sabi niya sa akin. Pala ako nga dyan. Antok na ako. Sagaw ko ulit sa kanya sabay talikod. Nakakainis naman dahil mukhang inaakit niya ako. Kung wala akong dalaw ay malamang pagod na naman ang petchay ko sa kanya. Pag ako sinigawan mo pa, aanakan kita kahit may dalaw ka pa. Pagbabanta niya sa akin, natakot naman ako dahil baka gawin nga niya. Sorry po, love you. Malambing na sabi ko sa kanya. Hindi ko maisip na gagawin niya iyon. Marupok ako pero kapag ganito naman ay malamang lalayasan ko kaagad siya. Ako lang din kasang mahirapang maglaban ng mga kumot at bedsheet. Talaga ba, Sasha? Sa labahan ka, concern? Tanong sa akin ng kontrabida kong isip. Tumingin ako kay Manong na may malawak na ngiti sa labi. Siguro itong tuwa ito ngayon. Babawi ako at hindi ako papayag na maging maamo sa iyo, Manong. Daryl's POV. I love teasing her dahil alam ko na kinikilig siya. Hindi ko inaasahan na pupuntahan niya ako para lang mag-good night. Sakto lang labas ko sa banyo nang marinig ko ang katok niya. Gustong gusto ko ang pakiramdam na nasa tabi ko na siya. Hindi ko alam pero sobra niya akong binabaliw. Automatic din ang init na nararamdaman ko kapag nagkakalapit kami. Tumalikod na ito sa akin kaya niyakap ko siya. Good night, babe. Bulong ko sa kanya. Good night too, babe. Sagot niya sa akin. What, babe? Tanong ko sa kanya. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Utos ko sa kanya. Sabi ko, good night too, babe. Sabi niya ulit sa akin. Tinawag mo ba talaga ako na babe? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya.
Bakit ayaw mo ba? Mataray na tanong niya sa akin. Yes, yes, I love you, babe. Sigaw ko sa loob ng kwarto ko. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinalikan ko siya sa labi. I love you, babe. Buong pusong sabi ko sa kanya. Dapat ako mag-thank you sa'yo. Kasi sa dami ng mga babae na umaaligid sa'yo, akong minahal mo. Umiiyak na saad niya. Dahil ikaw ang kakaiba sa lahat. Ikaw ang bukod tanging manang na nagustuhan ko. Unang pagkikita pa lang natin ay pinatibok mo ng kagad ang puso ko. Pahayag ko sa kanya. Tigilan mo ko dahil lag kang galit sa akin. Masungit na sabi niya. Dinadaan ko ang lahat ng pagsusungit dahil gusto ko kunin ang atensyon mo. Ayoko nang umingiti ka sa iba. Gusto ko sa akin lang ang ngiti mo. Ang lahat sa'yo. Kung pwede lang kitang ilagay sa wallet ko, ginawa ko na. Sabi ko sa kanya. Hindi ko akalain na ganyan kang magmahal. So, lahat sa school, mahal mo din? Kasi lagi ka ding nagsusungit. Sabi niya, eto na naman kami. Hindi ko alam kung ano ba sasabihin ko dahil mami magagalit na naman siya sa akin. Hindi. Ginagawa ko yun para matuto kayo. Paliwanag ko sa kanya. Okay? Walang ganang sabi niya. Ngayon palang ipuputi na ang buho ko sa ulo kapag lagi siyang ganito. Anong iniisip mo? Siguro, iniisip mo nang makapagwalay agad sa akin. Mataray na sabi niya. Hindi ah. Nautal na sagot ko sa kanya. Shit talaga. Bakit ba ako nauutal? Ang sama kasi ng tingin niya sa akin. Magbihis ka na nga. Hindi ako komportable na makitang nakatayo yan. Akala ko ba professor ka? Bakit taga-sundalo yan? Sabi niya habang seryoso at mataray ang boses. Hindi ko kasi alam kung joke ba niya iyon o seryoso siya. Baby, pwede mo naman siyang laruin. Pabirong sabi ko sa kanya. Ha? Kumunot ang noo niya. Never mind. Saad ko sa kanya. Alam ko na wala pa siyang alam sa ibang mga sinasabi ko. Tumayo ako at pumunta sa closet ko para magsuot ng damit at boxer. Humiga na ako sa tabi niya. Ilang segundo lang akong nawala pero tulog na siya pagbalik ko. Good night, babe. Sabi ko sa kanya. Hinalikan ko siya sa labi bago humiga sa tabi niya. Ang amo ng mukha niya. Tinatago niya ang kagandahan niya sa suot niyang makalumang damit. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa fashion style niya. Pero siguro matutuwa ako dahil ako lang ang nakakakita ng nasa loob ng damit niya. Niyakap ko siya at natulog na rin ako. Kinabukasan nagising ako ng maaga. Pagmulat ng mata ko ay wala na siya sa tabi ko kaya bumangon na ako. Paglabas ko'y narinig ko siyang kumakanta. Maaga pa pero napangiti na ako kaagad. Ay, kabayo! Sigaw niya bigla noong makita niya ako. Good morning, babe. Sabi ko sa kanya. Nakakagulat ka naman, babe. Good morning din sa'yo. Malambing na sabi niya. Lalo ako napangiti nang marinig ko ang endearment namin. I love you. Sabi ko sa kanya. Ngayon ay komportable na ako na sabihin ang mga salita na iyon sa kanya. Tumingkayad naman ito, tinalikan ako sa labi. I love you too. Anya sa akin. Napangiti kaming pareho. Sabay kaming pumasok sa university. Buong araw ay good mood ako. Hindi na rin ako nagagalit masyado sa mga estudyante ko. Masaya lang talaga ako ngayon. Tumulog ang phone ko kaya tiningnan ko kung sinong tumatawag at napangiti na lang akong bigla. Hello, babe? Sagot ko sa tawag niya. Hello, babe. Thank you sa flowers, ha? Masayang sabi niya pero ako naman itong kumunot ang noo. Shit! Galit na bulalas ko. Hindi sa akin galing yan, babe. Itapon mo na yan ngayon din. Gigil na saad ko. Pero sayang din naman Huwag mong antayin na puntahan kita dyan ngayon. Inis na sabi ko. Okay, sige. Bye. Sabi niya bago naputol ang tawag. Pag nalaman ko talaga kung sino sa dalawang yun ang nagbigay sa girlfriend ko, ay ibabagsak ko talaga. Napangiti ako dahil isa sa kanila ang next class ko. Humanda talaga kayo sa akin. Shit lang, dahil ngayon lang mahahaluan ng personal kong buhay ang trabaho ko. Napaka-professional kong tao magtrabaho pero dahil kay Manang ay natitibag at nasisira ang iniingatan kong pangalan dito. Sanay na ako bilang seryoso at masungit pero pagdating sa kanya ay agad akong lumalambot. Hindi ako ganito noong kami pa ni Aryan. Tanging naiiba lang talaga si Manang sa lahat dahil kaya niyang pabaliktarin ang mundo ko. Ngayon ay alam ko na ang pakiramdam ng mga kaibigan ko na nababaliw sa mga iniibig nilang babae. Hindi malayong mabaliw din ako.
Kung noon ay pinagtatawanan ko sila, sigurado ako na pagtatawanan nila ako ng sobra kapag nalaman nila na nababaliw ako sa isang 18-year-old na manang. Babe, babe, hihintayin kita sa parking mamaya. Babe, reply please. Babe. Ilan lang sa mga mensahe na pinadala ko sa kanya. Dahil hindi siya nagre-reply ay pumunta ako sa room nila para tawagan siya. Miss Vista, come to my office now. Seryosong sabi ko. Hindi ito kumikilos at inirapan lang ako. Miss Vista, did you hear me? Naiinis na tanong ko sa kanya. Yes sir. Walang ganang sagot niya sa akin. Tinaha ko ang daan papunta sa office ko. Alam ko na nakasunod ito sa akin. Pagpasok namin ay agad ko siyang tinanong. Hindi ko sumasagot sa mga text ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Are you mad? Tanong niya sa akin. Hindi. Tipid na sagot niya. Babe, sorry. Nagselos lang ako. Ayoko na tumanggap ko ng flower nang hindi galing sa akin. Paliwanag ko sa kanya. Akala ko kasi sa'yo galing. Ang saya ko pa naman tapos hindi naman pala sa'yo nang galing. Nakangusong sabi nito. Gusto mo ba ng bulaklak? Tanong ko sa kanya. Tinatanong pa ba yan? Patanong na sagot niya habang may inis sa tono ng boses niya. I'm just kidding, babe. Mamaya ko pa sana yan ibibigay sa'yo pag uwi natin. Naunahan lang ako ng mga garapata. Inis na sabi ko dahil sa mga garapatang umaali-aligid sa kanya. Thank you sa flowers. Love you. Masayang sabi nito sabay lapit sa mga roses na nasa itaas ng mesa ko. I love you more, babe. Balik ka na sa class mo. Sabi ko sa kanya habang napakamot sa ulo ko dahil may klase pa pala siya pero inistorbo ko. Ala, may klase pa nga pala ako. Nakakainis ka naman eh. Mamaya na tayo mag-usap. Dito na muna ito ha. Alis na muna ako. Saan niya bago iwang mag-isa ako sa office. Napabuntong hininga na lang ako sabay tingin sa bulaklak na nasa itaas ng table ko. Ang dami ko kasing karibal. Kakasagot lang niya sa akin pero mukhang mapapadalas ang pagsaselos ko. Sasha's POV. Kahit anong pilit ko ay hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para kay Manong. Gusto kong ibigay ng buo ang puso at sarili ko sa kanya. Napakabata ko pa pero tuwing nandyan siya ay hindi ko mapigilan ang puso ko sa pagkabog ng malakas na halos hindi ko na marinig ang nasa paligid. Simula na maging kami ay naging sobrang maalaga siya. Pakiramdam ko hindi na ako katulong dahil sa lahat ng ginagawa ko ay tinutulungan niya ako. Kung tatanungin niyo ako kung kailan ko na-realize na mahal ko siya, na-realize ko ito noong araw na nagkaroon ako ng buwanang dalaw. Siguro kung ibang lalaki yun ay hahayaan na lang nila ang babae pero siya ay nag-effort siya at gumawa ng paraan para lang hindi ako mapahiya sa ibang mga kaklase ko. Hindi ako naniniwala sa kanya noong sinabi niya na mahal niya ako pero katagalan ay ramdam ko talaga na mahal niya ako. Isang linggo na simula na maging kami. Kung sa university ay napakaseryoso at suplado niya, dito naman sa condo niya ay napakalambing niyang tao. Sobrang gwapo niya at alam ko na marami ako magiging kahati sa kanya pero pipilitin ko na ipaglaban siya hanggat alam ko na inilalaban niya ako. Simula nang tinanggap ko ang pagmamahal niya ay alam ko na hindi magiging madali ang daan na tatahakin namin. Ang daan na walang kasiguraduhan kung may patutunguhan ba. Ang magagawa ko na lang ngayon ay sulitin ang mga maiinit na sandali kasama niya. Daryl's POV. Isang linggo nang masaya ang puso ko. Sobrang gusto ko ang ganitong pakiramdam. Ang makasama siya sa iisang higaan ay isa sa mga gusto kong gawin. Ang makita siya sa unang pagdilat ng mata ko ay langit na sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ganito pero hindi ako papayag na malayo siya sa akin. Araw ng linggo ngayon at may balak akong puntahan kasama siya. Babe, wake up, may pupuntahan tayo. Bulong ko sa tenga niya. Babe, ang sakit ng balakang ko. Saan ba tayo pupunta? Inaantok na tanong niya sa akin. Secret? Sagot ko sa kanya. Okay. Pwede ba akong umidlip pa ng 10 minutes? Tanong niya sa akin. Sure, babe. Maya-maya ay naligo na ako. Tinapos ko na ang paliligo ko dahil gusto kong ituloy ang plano ko. Sana'y sumang-ayon sa akin ng kapalaran. Kausap ko sa sarili ko sa salamin habang nag-aayos ng sarili. Paglabas ko'y nagulat ako dahil may biglang yumakap sa akin. Aryan, what are you doing here? Tanong ko sa kanya habang tinatanggal ko ang braso niya. Dinadalaw ka. Sagot niya sa akin. You can leave now. May lakad kami ngayon. Kalmadong saad ko sa kanya. Where? At sinong kami ang sinasabi mo?
Tanong niya sa akin. Tumingin ako kay Sasha at nakita ko na umiiling siya. Kami ni Sasha. Sagot ko sa kanya. Bakit siyang kasama mo? She's my girlfriend. Kalmadong sagot ko sa kanya. Narinig ko na may nabasag at nang tingnan ko'y nakita ko na nabitawan ni babe ang baso. Mabilis ko siyang dinaluhan. Are you okay, babe? Tanong ko sa kanya. Okay lang ako, pero Sagot niya sabay nguso kay Aryan. Don't mind her. Saad ko sa kanya. Are you serious? That maid is your girlfriend? Galit na ani Aryan sa akin. May problema ka ba sa maid? Matapang na tanong ni Sasha kay Aryan. Oo, meron at malaki. Sa tingin mo ba matatanggap ka ng pamilya niya? Isa ka lang basura. Leave now, bago ko makalimutan na babae ka. Galit na ani ko kay Aryan. Kinayuma ka ba ng babae na ito? I can't believe this. Galit na bulalas niya bago lumabas sa kondo. Babe, tawag ko sa kanya. Bakit? Bakit mo yung ginawa? Umiiyak na tanong niya sa akin. Dahil mahal kita. Sobrang mahal kita, babe. Sagot ko sa kanya. Hindi ko na kayang itago siya. Ayoko minamaliit siya. Ano na lang ang sasabihin nila, senyora, kapag nalaman nila? Umiiyak na sabi niya sa akin. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sagot ko sa kanya. Baliw ka na ngang talaga. Umiiyak pa rin na sabi niya kaya pinunasan ko ang luha niya. Oo, baliw na ako. Baliw na ako sa'yo. Sagot ko sa kanya na ikinangiti niya. Baka nga, ginayuma kita. Pabirong sabi niya sa akin. Siguro nga, babe. Sad ko sa kanya habang sabay kaming tumatawa. Tayo na. Kanina ba tayo nihintay sa pupuntahan natin? Nakangiting sabi ko. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya sa akin. Secret, babe. Malalaman mo rin mamaya. Sagot ko sa kanya bago ko siya hinalikan sa labi. Sasha's POV. Napaiyak ako dahil nag-aalala ako na baka kung ano ang gawin ni Aryan. Alam ko na mayaman siya at ang lahat ay kaya niyang gawin. Pagkatapos ng nangyari ay may pinuntahan kami ni Manong. Kasama namin ang mga kaibigan niya. Marami akong nakilala at lahat sila'y mababait. Isa na doon ang napakagandang si Ate Kay. Lahat na ata ng magagandang katangian ay meron siya. Sasha, huwag ka mahihiya sa amin ha? Sabi sa akin ni Ate Kay. Opo ate. Salamat po. Sagot ko sa kanya kahit na nahihiya ako. Akala talaga namin hindi na magkakagirlfriend ito si Daryl. Sobrang busy niya kasi lagi. Sabi ng isang lalaki doon na kaibigan lang din nila. Tumingin ako kay Manong dahil may laman ang sinasabi ng kaibigan niya pero ngumiti ito sa akin. Don't mind him. Bulong niya sa akin. Okay. Sagot ko sa kanya. Alam ko rin kasi na nagbibiro lang ito. May gusto ko pa bang kainin, babe? Tanong niya sa akin. Ang pasaway kong utak ay iba na naman ang isinagot. Wala na. Okay na itong nasa plato ko. Sagot ko sa kanya. Are you okay? Namumula ka? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Pabulong na sagot ko. Okay, babe. Nakangiting anas niya sa akin. Gabi na kaming nakauwi. Dahil sa pagod ay nakatulog kaagad kaming dalawa. Nagising kami ng maaga at sabay kaming pumasok sa university. Behave ka, babe. Bulong niya sa akin. Sa akin mo pa yan sinasabi? Kala mo siguro hindi ko alam na marami may gusto sa'yo dito. Nakangusong sabi ko. Tanging tawa lang ang sagot niya sa akin. Tumawa ka lang dyan. Sige na, pasok na ako. Inista sabi ko sa kanya. Sorry, babe. You're so cute kasi. Biglang sabi niya. Tinanggal ko na ang seatbelt ko. Ako mambubuksan ko ng pinto ng kotse nang kabigin niya akong palapit sa kanya. Hinalikan niya ako sa labi at tinugon ko naman ito. Pag ganito lagi parang ayaw na kitang pababain, babe. Bulong niya. Sige na, babe. Pasok na ako. Baka ano pang gawin mo mamaya. Ayoko maskandalo dito sa school. Sabi ko sa kanya. Bye, babe. Bumaba muna ako sa kotse bago nagpaalam sa kanya. Bye, Daryl. Saad ko, sabay takbong palayo sa kanya. Alam ko na nagmumura ito dahil nagbusina ito. Napangiti naman ako sa kalokohan ko. Pagpasok ko sa room namin ay binati ako ng kaibigan ko. Good morning, Franny. Good morning din, Franny. Bati ko sa kanyang pabalik. Alam mo, may bago daw tayong prof. At ang sabi nila ay babae daw and super ganda. Kwento niya sa akin.
Sana mabait kagaya ni Prof. Ella. Sad ko sa kanya. Sana nga, Franny. May audition daw para sa cheer dance. Baka gusto mo? Talaga? Kailan? Masayang tanong ko. Gusto ko talagang sumali. Sa Friday daw. Sagot niya sa akin. Thank you, Franny. Sabi ko sa kanya. You're welcome, Franny. Alam ko naman na gustong-gusto mo sumali doon. Anya sa akin. Tumahimik ang lahat ng pumasok ang bago namin prof. Nang iangat ko ang ulo ko ay bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Aryan. Biglang binundol ng kaba ang dibdib ko sa paraan ng tingin niya. Sinusundan talaga niya si Daryl hanggang dito. Alam ko na bakitang tao lang ang ngiti niya sa akin. Tahimik ako buong klase. Pasalamat ako dahil hindi niya ako tinatawag. Pagsapit ng lunch ay pumunta na kami sa cafeteria. Kasama ko ang 5 kong kaibigan. Franny, dito pala sa senyorito nagtatrabaho? Tanong sa akin ni Rosalie. Oo, prof namin siya ni Lovely. Sagot ko. Ayun lang namin napansin. Sabi naman ni Naya. Guys, secret lang yun ha. Sabi ko sa kanila. Oo naman, Franny. Makakaasa ka sa amin. Sabi ni Llewellyn. Salamat sa inyo. Pasasalamat ko sa kanila. Nagsimula na kaming kumain. Napatigil kami nang pumasok si Manong sa cafeteria. Hindi siya nag-iisa dahil sabay silang pumasok ni Aryan. Kung ang boyfriend ko ay seryoso, itong si Aryan ay ang lapad ng ngiti. Bagay sila. Rinig kong sabi ng katabi namin mesa. Oo nga, super bagay sila. Maganda't gwapo. Dagdag na sabi nung katabi nito. Hindi ko na pinansin ang sinabi nila. Nang tumingin ako kay Manong ay nakita ko itong nakatingin sa akin. Agad akong umiwas ng tingin. Pinagpatuloy ko ang pagkain ko. Bago ako matapos ay tumunog ang phone ko. I love you, babe. Basa ko sa text niya na ipinadala niya sa akin. Hindi ko ito nireplyan. Alam ko naman na mahal niya ako pero hindi ko maiwasan na hindi magselos. Guys, mauna na ako sa inyo. Paalam ko sa mga kaibigan ko. Pero, sige, bye Franny. Naglakad akong papunta sa restroom. Doon muna ako tumambay. Paglabas ko ay tumuloy na ako sa next class. Miss Lista, you're late in my class. Galit na sabi sa akin ni Manong. Napabuntong hininga ako. Pinipigilan ko ang sarili ko na bulyawan siya. Dapat ko pa din siyang irespeto dahil guro ko siya. Sorry po, sir. Sabi ko sa kanya. What are you waiting for? You want to stand there? Galit na tanong niya. Pumasok ako at umupo sa upuan ko. Buong klase iniinis ako sa pasigaw-sigaw at ako pa ang lagi niyan tinatanong. Siyang last class namin dahil wala iyong isang prof. Nagpara ako ng jeep at sumakay pa uwi. Pagdating ko sa kondo niya ay naglinis ako ng buong kondo. Inayos ko din na lahat ng labahan at ibinaba ko sa laundry area. Doon ako tumambay hanggang gumabi. Pagpasok ko sa kondo ay nadatnan ko si Aryan na nakayakap sa boyfriend ko. Hindi ko napansin ni Manong kaya dumaan ako sa harapan niya. Ipinasok ko sa room niya ang lahat ng damit na nilabahan ko. Diretso lang ako at hindi na lumingon pa. Nagsimula na akong ayusin ang closet niya. Nagulat ako na may biglang yumakap sa akin. Galit ka ba sa akin, babe? Mahinang tanong niya. Hindi. Tipid na sagot ko sa kanya. Sorry. Bulong niya. Bakit ka nagsusorry sa akin? Tanong ko sa kanya. Sorry kung nasasaktan ko ang damdamin mo. Mahal na mahal kita. At yung yakap, hindi ko naman inaasahan yun. Nagulat lang ako. Paliwanag niya sa akin. Okay lang. Wala naman yun sa akin. Sabi ko sa kanya kahit nasa loob ko'y selos na ako. Hindi ito nagsalita at bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Ang akala ko ilalabas ito pero nagulat ako nang buhatin niya ako. Dapat talaga magkalaman na ito para hindi mo ako iwan. Natatakot ako sa mga sagot mo. Lalo na kapag kalmado ka. Sabi niya sa akin. Ano bang mga pinagsasasabi mo? Ibaba mo nga ako. Inis na sabi ko sa kanya. Hindi ito nakikinig sa akin. Buhat niya ako at palabas kami sa kwarto niya. Ang buong akala ko ay umalis na si Aryan pero nakaupo pa rin ito sa sofa. Why are you still here, Aryan? Tanong ni Manong. Hindi niyo man lang ba ako sasabay mag-dinner? Tanong ni Aryan sa amin. Much better kung doon ka kumain sa bahay niyo. Sabi sa kanya ni Manong. Ang sama mo naman, Daryl. Sinabi ba ng babae na yan na layuan at itrato mo ako ng ganito? Hindi ba yan nakakalakad at buhat-buhat mo pa siya? Galit na sabi niya kay Daryl. Huwag mo siyang idamay dito. She can walk, pero gusto ko siyang buhatin. You can live now. Nakakastorbo ka na sa amin. Seryosong pagtataboy sa kanya ni Daryl. I hate you! Sigaw ni Aryan bago nagmarchang palabas.
Ang sama mo sa kanya. Di ba ex mo yun? Bakit ganyan kang makitungo sa kanya? Tanong ko sa kanya. She deserved it. Kibit-balikat na sagot ni Manong sa akin. Hindi na ako nagsalita. Kumain kami ng hapunan pagkatapos ay nagpainit kami buong gabi. Sigurado akong antok na naman ako sa klase. Babe, pwede ba tayong gumawa ng schedule? Napupuyat ako sa'yo eh. Sad ko sa kanya. Sorry babe, ang sarap mo lang kasing kayakap. Tumatawang sabi niya. Ewan ko sa'yo. Love you babe. Sabi niya sa akin bago ko yakapin at halikan. I love you too daddy. Sagot ko. Shit, paano ko titigil kung lagi kang ganyan babe? Nahihirapang sabi niya. Naramdaman ko na naman siya. Hindi ko mapigilan tumawa. Babe, pwede mo ba siyang paamuin? Antok na talaga ako at pagod na ako. Sabi ko sa kanya. Next time babe, huwag mong akitin kung hindi mo kayang panindigan. Nakasimangot na sabi niya. Love you. Tanging sabi ko bago ipikit ang mga mata ko.